Hello, good evening, everyone. This is the continuation of the rationalization for Mac Test 4 in connection with your civil service exam review. Again, this is focused on clerical ability, and I will be continuing the discussion of Sir Elvin John Acuna earlier when he discussed numbers 1 to 50. I will be continuing numbers 51 to 100. Again, this is Kirsten Isaac Riquiza. I am an LPT and I will be with you for the rest of this rationalization. And I really, really hope that you can, bear with me throughout this discussion because I believe that this is going to help you in your well deserved and dream eligibility from civil service. So, without further ado, let's begin with number 51. Number 51. uh, Directions. For the directions for number 51 is to choose the spelling or the correct spelling for the missing word in each of the following sentences. So I think it's understandable na ang pipiliin natin ay yung mag-fill doon sa missing blank part of the sentence, which I don't believe is that difficult because hindi mo na kailangan pang intindihin yung sentence in this item because the sentence is as follows. The contract for the teachers union could not be blank before the school year ended. Hindi daw pwedeng blank yung contract with the teacher union na bago pa daw mag-end yung school year. So, ang mga options natin ay terminated, terminat, terminated, terminated, terminated. Ayan. So, ang hinahanap natin of course is the word terminated. Ibig sabihin mag-end or tatapusin or matatapos, yon. Because ang context natin is daw, hindi daw pwedeng matapos yung contract ng teachers union bago mag-end yung school year. Pero ang hinahanap po natin dito is yung proper spelling. Na yung titignan mo yung number 4, terminated. Terminated pa lang doon na hindi na siya na-pronounce ng maayos. So, hindi yan yung correct spelling. Wala naman po tayong word na ter na nag-double R except I think for terabyte, ayan, or no, not terabyte. I mean, terrestrial, terra, like the earth, ganon, terra. So yun, pwede double R, pero in this case, hindi. Terminated is not the correct spelling po. Isa lang dyan po yung correct, which is terminated. I think that is easy because terminated is a word used most often, no? Ibig sabihin, lagi siyang ginagamit na word. So, ang answer po natin dyan ay number 1, terminated na terminated. Again, terminated. So along the way, I will also be defining the words with a corresponding uh, meaning on the side para may ma-earn din kayong vocabulary, no? Number 52. The Pilgrims came to America to escape religious persecution, or persecution with an S. Yan. So, ang Pilgrims, guys, sila yung mga manlalakbay or travelers. Yan. Travelers. The Pilgrims daw, ayan, travelers yan sila. Travelers. Pumunta daw sila sa Amerika para maka-escape daw. Maka-escape is makatakas sa religious. Anong religious, sir? Kasi guys, meron tayong tinatawag na uh, persecution and prosecution. Baka mamaya kasi what do you call this, mm, mix mo yung dalawa. Because when we say persecution and prosecution, those are two entirely different things. Ang persecution, ito yun guys. Pag sinasabing persecute, it means to unfairly, ibig sabihin unjust at unfair, na sasaktan mo yung isang tao because of what they believe. Ayan, ibig sabihin, you are going to punish them, you are going to hurt them just because they believe in a thing na hindi mo pinaniniwalaan. Ito yung ginagamit siya mostly in targeting individuals or groups with discriminatory actions. An example niyan, the regimes persecuted political dissidents relentlessly. Ayan. So yun bang example ng ibig sabihin ng the regime is yung on yung gobyerno daw ngayon is
pinarusahan or sinasaktan daw nila yung yung mga individuals na iba yung paniniwala nila politically. 'Di ba, yun yung example ngayon sa sinasabi nila na yung nangyayari daw kay VP Sara, 'no? The Vice President is currently being politically persecuted. Yung persecuted, ibig sabihin, pinaparusahan siya unfairly just because she is against the policies of the government. Yun yun. Pag sinabi naman nating prosecute, guys, ito naman yung to take legal action against someone for breaking the law. Ito na yung legal proceedings kung saan magbibigay ka or magkakaso ka. Yan. So the district attorney decided to prosecute, ayan, kakasuhan ang suspect for murder. Again ha, pag prosecute, ito yung legal action. Ibig sabihin, kasangga mo ang batas. Pero pag persecute, ito yung unfair lang na pagpaparusa or pananakit sa isang tao just because of their belief. Kaya kung babalik tayo dyan, guys, ayan, to escape religious, no? Kasi ito yung religion nila is iba sa religion ng government. So, they are punished unfairly, no? Yun yung meaning ng persecution. Asan dyan yung pinaka-correct spelling? Kung babalikan natin yan, ayan, no? Persecution. Ayan. So, persecute, P-E-R-S-E-Q-U, tapos T-I-O-N. Ayan. So, hindi siya pro. That is P-E-R. Again, answer natin ay P-E-R number 1. P-E-R-S-E-C-U-T-I-O-N. P-E-R-S-E-C-U-T-I-O-N. Ayan. Remember ha, persecution and prosecution are two different concepts. Persecution when it's unfair punishment or hurting of someone because of what they believe in, and prosecution is the legal action. Yung bang pagkakaso sa isang tao na lumabag sa batas. Number 53. The color she chose was a blank shade of blue. Is it peculiar, or peculiar? Ayan. Ano daw yung hinahanap natin. So yung pinili niya daw na color ay anong shade ng blue, naiiba daw. So what we mean by peculiar, guys, is actually a different to what is normal and expected. Ibig sabihin naiiba. No, he gave her some very peculiar words. Example, hala, kakaiba or hindi normal yung pagtingin niya, 'di ba? Kaya nga if you have watched the movie Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, 'di ba yung bahay na yun or yung bahay na ampunan na yun ay para sa mga children na may mga kakaibang kapangyarihan, 'di ba? So pag peculiar ka, guys, kakaiba, and unexpected. So saan dyan yung nagma-match? Siyempre hindi si peculiar, hindi din si pecul na double L, hindi siya double L, hindi din po liar, hindi peculiar, wait, that's it. I'm very sorry, guys. I'm going to just erase for a while. No, I'm very sorry. Yan. Peculiar, hindi din siya peculiar kasi P-E-C-U-L-I-A-R. Again, repeat after me, guys. P-E-C-U-L-I-A-R. So, yan po ang ating correct answer, number 2. Peculiar, no? Sometimes we are told by people that we are peculiar, but there's nothing wrong about being peculiar so long as you are being true to yourself and you're not hurting other people. Yon. So, it's okay to be peculiar so long as you are not persecuting people. Yan. Next, number 54. Some people say that blank is not a true science. Ayan. Ano yun? Psychology or psychology? Psychology or psychology. Ayan. So what we're being referred to in this context, guys, is psychology as the study of human behavior. Yun bang pag-aaral ng ating mga how we think, how we behave, paano tayo kumilos, at kung ano yung mga psychological factors na nakakaapekto sa ating mga desisyon. Yun yung science. Sabi nito, hindi daw siya true science. Ano ba yung correct spelling? Hindi po ito. Pagcology, guys, hindi mo na yan siya isipin. Always tandaan mo, pag psychology na science, meron siyang H. Ayan, meron siyang H ha. May H. Logy naman ito, logy. So, hindi mo siya sagot. Kasi nga, di ba, logic comes from no. Logic comes from the word study, no? So hindi siya study of, meaning na L-O-G-I-G-Y, study of, no? So hindi natin siya sagot 'yan. Ang Lyogy naman, guys, ano naman 'yun siya? Mostly not used when referring to a scientific branch. For example, astronomy, zoology, wala ka nakitang
may double L doon. Like, Lyoji, gano'n. Pero siguro, on the major branches of science na lang. Sige. Ang correct spelling po niyan ay number 4, P-S-I-C-H-O-L-O-G-Y. No? So, kung papansin nyo guys, meron tayong mga words na silent yung P, pero nonetheless spelled with P. No? Yun yung example niya is pneumonia, psychology, pneumonia, ultramicroscopic volcanoconiosis, silical volcanoconiosis. Hindi naman lalabas din mas sa civil service yung pneumonia, ultramicroscopic silical volcanoconiosis kasi medyo mahaba na naman talaga siya, guys. Hindi ka kasya sa papel. Char. Sige, number 55 na tayo. Again ha, psychology, P-S-Y-C-H-O-L-O-G-Y. Number 55. Getting a driver's license is, no, getting a driver's blank is a rite of passage for most teenagers. Ang ibig sabihin po ng right dito, guys, is ceremony. Ayan ha. Pag right na may G at saka H, that is karapatan or tama or kaliwa or kanan. Pero pag right na R-I-T-E lang, ibig sabihin yan is ceremony. Ha? Ceremony. Is it a license with S lahat? Or license with an S sa simula at C sa last? Or Y sa simula, Y yung L? Or license with the C and the S sa last? Yan. Guys, tandaan nyo, kapag license po, ang pinakauna dyan is C, sunod ay S. Ayan. So, ang answer natin dyan ay L-I-C-E-N-S-E. So, tandaan mo na lang, civil service, license. Ayan ha, civil service. C-S, license, una yung C before yung S. Again, civil service, license. So, L-I-C-E-N-S-E. So, tatandaan nyo kapag license, guys, civil service yun. So, yung mabibigyan kayo ng eligibility ng civil service. Civil Service License, CS. So, CS dapat ang order pag license. Huwag kayong malilito ha, CS. Number 56. The reporter gave a blank and an accurate account of the events. Is it concise, 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 concise? Sige nga. Anong isasagot natin? So, hindi mo nasagot si 2 kasi concise. Ano yan siya, guys? It's not an actual word. Concise, hindi din po yan siya actual word. Pero kung papansin mo, ang 1 at saka 4, parehas sila ng spelling. C-O-N-C-I-S-E. C-O-N-C-I-S-E. Pero again, guys, ano nga po yung trick natin kapag parehas yung nasa options? Ang pipiliin po natin dyan ay yung unang correct answer, which in this case is number 1. So, ang ibig po sabihin po ng concise ay yung maikli, no? Ibig sabihin short, no? Kung ilalagay mo yan dyan doon sa sentence, the reporter gave a short and accurate account of the events. Ayan. So, maikli lang siya, pero tama din siya. Kaya nga minsan, tinatanong kami ng teacher nyo, ay sinasabihan kayo ng teacher nyo na short or concise, no? Make it concise. Ibig sabihin, short but concise but comprehensive. Ayun. Number 57 na tayo, guys. My next door blank planted some beautiful flowers near his sidewalk. Is it neighbor? N-E-I-H-B-O-R? N-I-E-H-B-O-R? N-E-I-G-H-B-O-R? Sige nga. Sige nga. Wait lang, guys. Titignan ko muna ang nag-record pa ba tayo because sometimes, guys, kailangan nating i-check because of the internet connection. Yan, okay pa naman siya, guys. No, it's still recording, so let's go back. Okay, so for this question, what is being asked is the neighbor or kumbaga yung ating kapitbahay. Pero ano bang spelling ng neighbor, sir? O, alam mo na hindi, alam mo na may G talaga yung neighbor. So, hindi mo isasagot yan si 2 at saka si 3. Ayan. So, ano naman dito, sir? Ano ba yung pagkakaiba nila? Tingnan mo. N-I-E-G-H-B-O-R. N-I-N-E-I-G-H-B-O-R. So, parang sila ditong G-H-B-O-R, G-H-B-O-R. Ito lang yung pagkakaiba. I-E and E-I. O, ano nga yung rule natin dyan? It is I before E. Yeah. It is I before E except after C. Diba? Yung it is I before E except after C. It's I before E except after C. That's the rule. But
there are certain exemptions to that rule. An exemption yun yung sinabi ng kanina is except after C. So if it's C, kailangan talaga na una yung E and then I. Pero guys, nagiging exempted din yung EI or yung pagkakauna ng I at saka E kung ang sound na maki-create niya is A na soft. Parang A, gano'n. Parang E tapos Y, gano'n. Gano'n. Parang A. O, di ba? So, parang exemption siya sa rule. So, instead of saying that it is I before E, except after C, it's also an exemption if the sound being created by these vowels are actually a soft A, no? Example niyan is either, neither, neither. Ayan. So because of IE forming a new sound which is EY, exempted na siya sa it is I before E except after C. So ang sagot po natin diyan ay number 4. Dapat po yan ay N-E-I-G-H-B-O-R. Again, N-E-I-G-H-B-O-R, N-E-E-I, N-E-G-A, N-E-I-G-H-B-O-R, 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 ganon. Sige. Number 58. The paramedics attempted to blank the victim. Oh, sinubukan din ng mga paramedics na anuhin ang victim. Is it stabilize, or stabilize? Sige nga. So, ang spelling po ng stabilize, kasi ang ibig sabihin po nito is pinastable niya yung victim. Ang answer po natin dyan ay number 1. Kasi S-T-A-B-I, stabilize. Stabilize. Ayan, stabilize. Again, S-T-A-B-I-A, S-T-A-B-I-L-I-Z-E. Again, S-T-A-B-I-L-I-Z-E. S-T-A-B-I-L-I-Z-E. Sige. Tandaan nyo na lang guys at i-memorize. Stabilize. Okay. Sige. I think that is already understandable. Let's move on to the next one. Pero guys ha, pwedeng ito, meron tayong British version. Pwedeng yung Z maging S. Yan. So kung S lang yan lahat, wag niyo pa rin isasagot yung letter E or yung number 5 ha. Kasi meron pa rin talagang sagot niyan. Kasi kung S yan sila lahat, pwede pa rin yun because it's the British version. Yung Z guys, that's the American version. Sige, number 59 na tayo guys. Ang bilis natin, no? Number 59. The attorney asked a question that was blank to the case. The judge overruled it, no? Nagtanong daw ang attorney ng question na blank sa case. So, yung sabi ng judge, overruled. Ibig sabihin, it's either pinayagan or hindi. Ibig sabihin, yung judge yung nagdesisyon. Ayan. Pag sustained kasi yung objection, pinayagan. Pag overruled, hindi pinayagan. Ganon. Sige. So, ano daw yun? Irrelevant with a double R, or irrelevant with double R. O, alam mo na guys na yung irrelevant na word, double R talaga yun siya. Pag irrelevant, ibig sabihin hindi siya, wala siyang significance or wala siyang importance doon. So, irrelevant, hindi siya importante. Alam mo double R yan. Double R talaga ang relevant, guys. So, pipiliin mo na lang is number 3 and number 4. So, ano ba yung pagkakaiba? Irrelevant. Hindi ba siya irrelevant? Di ba? So, kung i-pronounce mo lang yun siya, guys, actually, yung pronunciation already gives you a clue, no? Minsan, kapag all of the syllables, lahat ng syllables, like irrelevant, yan, lahat ng syllables, i-pronounce mo, malalaman mo na din yung spelling. Lalo na pag ganito lang, madali lang siya. So, ang answer natin dyan ay number 3. I-R-R-E-L-E-V-A-N-T. Again, I-R-R-E-L-E-V-A-N-T. I-practice nyo yung proper pronunciation, good ng ano nyo guys, ng mouth movement nyo kasi mas ma-pronounce nyo yung word. For example, attorney, ask, question. O, mas madali nyo maintindihan kung ano yung vowel na ginamit. Kwe, So, letter E. Pag qui, I. Diba? So, ganun yun. Meron tayong, yung different pronunciation actually gives us a clue or an insight on the spelling. So, itry nyo i-pronounce. Itry nyo lang, no? Number 60. The highlighted blank statistics during her campaign speech. Oh, the mayor highlighted the blank statistics during her campaign speech. No, yung mayor daw ay highlight niya daw or parang in-emphasize niya yung statistic ng kanyang campaign. During sa kanyang campaign speech daw. Ano yun? It's encouraging,
encouraging. Guys, alam nyo na yung encouraging na hinahanap natin is yung nakaka-motivate or yung bang nakaka-encourage or mas lalo kang nagkakaroon ng lakas at tapang, no? Courage. So, alam mo yun na hindi yun siya IN kasi encourage, hindi siya, guys. Iba yun. Yeah, iba yung in na IN, no? So, hindi mo nasasagot. Dalawa na lang. EN. So, parehas sila dyan. ENCOU. Ano na sila kaiba? Ito lang, guys. E at saka A. Again, i-pronounce niyo guys na yung vowel is makakita talaga. Encouraging. Encourage. Pwedeng encouraging, pero in this case kasi guys, yung A is pronounced as A, no? Encouraging. Ayan. Hindi pa rin encouraging. It's encouraging, no? Answer natin dyan ay number 2, ENCOURAG. So, ang tandaan nyo na lang, pag encouraging, tumatanda ka aging, no? Hindi edging na nasa hangganan or nasa parang edge, no? Number 61. The journalist made a blank to finish the article by Monday. Ang journalist daw ay gumawa ng para tapusin ang article by Friday daw. Is it commitment with double M? Commitment with double M and double T? Commitment with only double T? Or commitment with no doubles? Ayan. So, alam mo guys, nasa commitment, meron talagang isang letter na double. So, hindi mo sasagot yan kasi wala siyang double dyan. Ganon din si number 2 kasi dalawa yung double. Isa lang yung double pag commitment, guys. Ang tatandaan nyo, 2, 1. 2 and 1. Hindi yung 2 to 4 ni Philmar ha, 2 and 1. 2 and 1. Ibig sabihin, dalawang M sa simula at isang M sa pangalawa. Ayan. So, answer natin dyan ay COMMITMENT. Ayan. 2M and 1M. So, 2 and 1. Commitment, 2 and 1. Dalawang M sa simula, dalawang M. Pag tumalon na siya sa T, isa na lang na M. So, again, 2 and 1. Yan. Again, commitment, 2, 1. 2 and 1. Double M sa una, pangalawang M, isa na lang. Number 62. Ang bilis natin guys, no? Dad thinks it is blank to stay up late on a school night. Again, Dad thinks it is blank to stay up late on a school night. Ridiculous. Guys, ang hirap nito guys kasi yung meaning po ng ridiculous ito yon. When we say ridiculous, it refers to silly or kumbaga hindi seryoso, incredible, or hard to accept. Incredible na parang hindi naman yan, hindi siya kapani-paniwala. Ayun, mahirap tanggapin. Kaya nga example niya, no? He was being ridiculous when he said he saw a monster under his bed. Hindi ako naniniwala nung sabi niyang nakakita siya ng monster sa ilalim ng kanyang bed. Ayan. Kaya nga sabi din ni Dad, hindi niya matanggap yung pag-stay up late on a school night kasi nga gigising ka ng maaga kinabukasan tapos anong tawag diyan sa Tagalog, magpupuyat. Ayan, 'di ba? So ano yung spelling diyan? Nakita mo na 'yan. RIDICOLUOS. Ayan, LOUS pala. So yung lahat yan guys ay pag ridiculous ay lahat yan. So tanggalin mo na yung may E, tanggalin mo na yan. Ang pagkakaiba na lang dito is LOUS. No? Ang isa may LOUS. So again, LOUS. LOUS. Yan. So ang answer natin ay number 3, ridiculous. I hope talaga lumabas ito sa sa exam kasi verbatim na talaga kung ganun. Kung iba man yung sentence, at least may yung word lumabas. Number 63. The large donation came from unblank source. So, alam mo na yan, guys. Ano yung meaning ng anonymous? Pag sinabi natin anonymous, ay hindi pinangalanan. Ayan, di ba? So, ano yung sasagot natin dyan? Ani. O, pag ani, hindi mo na yung sasagot. So, anoni, pwede. Anowning, wala, hindi mo na yung sasagot. So, dalawa na lang. ANONIMOUS or ANONYMOUS. So, tandaan nyo guys, ang anonymous, may Y siya guys. Ayan, Y lagay siya. Anonymous. Wala po yung I, it's Y. Y, walang I, it's Y. Anonymous, walang I, it's Y. Sige. Tandaan guys ha. ANONYMOUS. ANONYMOUS. ANONYMOUS.
'di ba? Yun yung pag-practice mo ng spelling, guys. I-try mo lang yan siyang sabihin ng sabihin. Eventually kasi parang mare-register sa mind mo yung A-N-O-N-Y-N-O-U-S. O, 'di ba? Parang gano'n. Kaya nga yung mga students or yung mga bata, 'di ba pinapakanta sila ng teacher na Buttterfly, butterfly. O, gano'n din yung gawin mo. A A-N-O-N siyempre kayo matanda na kayo, hindi niyo na kailangan ng mga nursery rhymes. So, A-O-N hindi naman matanda. Young at heart pa rin, 'no? Batang-bata pa rin. Katulad ko, 'di ba? Bata tayo dito lahat, guys. A-N-O-N-Y-M-O-U-S. 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 Ayan. Number 64. The scientists had to do a blank amount of research on the project. Extraordinary, 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 ex extraordinary. Guys, alam mo yung extraordinary, X talaga yun siya, wala siyang C. So, hindi mo isasagot si number 4. Hindi extra nga eh, kaya more than, di ba? Yan. So, guys, yung extraordinary, pinagdugtong lang siya na extra. Ibig sabihin yung ordinary, naging extra na ordinary. Ano ba yung spelling ng ordinary? O-R-D-I-N-A-R-A. So, why? So, answer natin dyan ay number 1, extraordinary. Ay, extraordinary. Pinagdugtong na yung extraordinary. Ibig sabihin yung ordinary, naging extra. Yun, guys. No? Again ha, extraordinary. Extraordinary. O, di ba? Pag pronounce mo extraordinary, malalaman mo na yung spelling. Number 65. The customer service representative gave his blank that the refund would be made within 2 weeks. Yan. So yung customer service representative daw, nagbigay siya ng assurance na yung refund daw ay mabibigay in 2 weeks. So saan dyan yung proper spelling ng assurance? Sana all binibigyan ng assurance na sila lang at wala nang iba. Char. Sige guys, balik tayo. Ang assurance guys, meron siyang dalawang S, no? Dalawang S. Assure, from the word assure. Ayan. So, ang answer natin dyan guys ay, ito. So, kasi pag A at saka A, tinatanggal na talaga yung E guys, no? Kasi yung word na assure, yan yung root word niya, di ba? Assure. Pero pag kasi yung assure guys, most of the time, ginagamit siya as a verb. Ayan. Pag naging assurance na siya, that means it is already an noun. Ayan. Assurance. His assurance. It's an assurance. Nagiging noun na siya, di ba? So, pag assurance na siya, guys, tatanggalin mo na yung E. Magiging A na siya. So, ang correct spelling po niya na A-S-S-U-R-A-N-C-E. O, di ba? Yung tono na yun, yung A-N-O-N-Y-M-O-U-S. A-S-S-U A-S-S-U-R-A-N-C-E. O, gamitin nyo lang yan siya. A-S-S-U-R-A-N-C-E. O, di ba? Ganun lang lagi yung pag-ano nyo, guys. Pag-memorize nyo ng spelling. Number 65 na tayo. 66. The purpose of the new city ordinance was debated. Ang purpose daw ng bagong ordinance sa kanyang lugar ay pinagdebatihan or pinagtalunan. Ano daw yung dyan? Yung frequently. Ano yung correct answer na or correct spelling ng word na frequently? Ibig sabihin, laging didebatihan or pinagtatalunan. Ayan. So, alam mo guys na hindi siya frequently. Hindi siya frequently. Ayan, hindi siya sagot. Frequently. Ayan. So, hindi din siya double I kasi magiging frequently. Ganun. Hindi mo sasagot. Wala din po siyang E sa last. Ang spelling po ng frequently ay F-R-E-Q-U-E-N-T-L-Y. F-R-E-Q-U-E-N-T-L-Y. Di ba pwede nang siyang i-practice nyo lang yun, guys. Frequently. E lang siya lahat. Frequently. Number 67. Throughout the trial, the blank was placed on scientific evidence. Nung kabuuan daw ng trial, ano daw yung pinaglagyan ng more focus or as we call it, emphasis. Ayan. So, emphasis, hindi mo yan isasagot kasi wala namang emphasis na word. Emphasis, wala po. Emphasis po ang ating word. So, napansin mo, E-M-P-H-A-S-I-S. E-M-P-H-A-S-A-S-I-S. O, di ba pareha sila ng answer sa 3 at saka 4. And tama naman po talaga na spelling kasi ang proper spelling po ng emphasis ay E-M-P-H-A-S-I-S. Pero again guys, ano nga po yung isasagot natin kapag parehas pong tamang sagot? Of course, yung nauna. And that is number 3. Number 3 po ang ating correct answer dito. E-M-P-H-A-S-I-S.
Number 68. The presidential candidate refused to blank the election until every vote was counted. Yung presidential candidate daw, yung tumakbo pagka-presidente, ay tumangging mag-ano sa eleksyon. Ano yon? Mag-concede. Until hanggang, ang concede kasi guys, ang meaning po ng concede ay ito. To admit the truth or existence of something, or to admit that you have lost in a competition. So in this case, natalo niya. So hindi siya, ayaw niyang mag-concede or ayaw niyang aminin na talo na siya hangga't hindi pa na bibilang ang lahat ng boto. So ang answer po natin dito ay concede na yung you admit that you lost in a competition. So as in very much, C-O-N-C-E-D-E. 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 Ang answer natin ay number 1, C-O-N-C-E-D-E. Concede. Concede. Ayan. Again, C-O-N-C-E-D-E. C-O-N-C-E-D-E. Ayan ha. Yun guys. Sometimes kasi when you concede even wala pa natapos yung pagbibilang, it makes you look graceful na parang hindi ka talunan, 'di ba? Parang mas gracious ka kasi okay, tinanggap ko na, alam ko na yung result, ganun, 'di ba? So, ang answer natin diyan ay concede. Again, concede. Ibig sabihin, alam mo na na natalo ka na. So, bakit ka pa lalaban? Kung simula pa lang talo ka na, bakit mo pa ipaglalaban ang pagmamahal mo sa kanya? Char lang, guys. Number 69 na tayo. Joke-joke lang yun, guys, para mabuhay naman yung mga dugo. Each of the new employees had similar blank aspirations, 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 aspirations. So, ano yung, ang bawat employee daw ay may parehas na goal or kumbaga mga hinahangad nilang ma-achieve sa buhay. Saan dyan ang ating correct answer? Ayan. So pag sinasabi nating goal or hinahangad sa buhay, ang correct answer po dyan ay aspiration. Ayan. A-S-P-I-R-A-T-I-O-N-S. Ayan. Wala po siyang double R pag aspirations. Hindi po siya A lahat at hindi po siya double S. No? Ang correct answer po dyan ay isa lang lahat ng S, ibig sabihin walang dinouble, tapos aspiration siya pag-pronounce. Aspirations. Para ma-pronounce yung aspy. O, asan na dyan yung pi? Yung ano lang, 1, 3, and 4. Pero double S man yung 1, hindi mo na yung sasagot. Double R man siya, hindi mo din isasagot. So, ang correct answer natin dyan ay number 4. Aspirations. Number 70 na tayo, guys. Ang bilis talaga natin. Dito naman, iba na yung, hindi same pa rin din. The young man wished to blank his right to speak freely. Ayan. Yung, ayan. Gusto niya daw, i-ano yung kanyang karapatan para magsalita ng malaya. Oy! Oh, exercise, 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 exercise. Hala, sige nga, ano isasagot niyo dyan? Ayan. So guys, pag exercise na melong letter C sa sunod ng X, ang ibig sabihin po niyan ay mag-workout. No, so hindi mo isasagot. Ayan, hindi mo isasagot. Pag exercise naman, is that the correct answer? Maybe. Pero guys, wala pong S sa final yung exercise kasi yung size po ay parang sukatan ng laki. Hindi mo yun isasagot. No? So it's either 2 or 4. Pero ang answer po natin dyan ay number 2. Again, exercise with a soft S. Exercise. Hindi siya exercise. No? Exercise. So, malambot ang dila. So, exercise. Pag malambot, S yun siya, guys. Pag matigas, exercise. Exercise. That is Z. Pag matigas, Z. Pag malambot, S. Again, pag malambot, S. Pag matigas, C. Z. So, ang correct answer natin is E-X-E-R-C-I-S-E. E-X-E-R-C-S-I-S-E. C-I-S-E. Again, E-X-E-R-C-S-I-S-C. Sig. Ang bilis natin guys, no? Tignan ko muna ha. Kasi parang nawawala ang aking internet, no? Okay. Maglipat muna ako ng position guys para sure tayo guys na hindi mawala yung internet. Hello guys, we are back. Oh my God, the internet connection. Naka-transfer na ako guys ng position, no? Kanina nandun ako sa likod ng storage room kasi parang doon malakas yung internet. Ngayon naman hindi na. Sige, let's go back to our question. Again, ang answer po natin dito ay number 2, exercise with E-X-E-R-C-I-S-E. Number 71, ayan. The president and the vice president were a blank pair. Is it compatible? 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 Or compatible?
Guys, I think it's very obvious guys na yung compatible, hindi mo yan isasagot kasi yung compatible guys, it's very weird, no? Wala naman po word na compatible. Ayan. So it's compatible. Ayan. Pero ano yung pipili natin diyan? Yung compatible na double M, wala po siyang double M. Hindi po double M ang compatible kasi when we say compatible, ito yung parehas kayo, 'di ba, ng parang mindset at saka nag-match ang inyong mga personalities, no? Hindi mo isasagot yung double M. So kahit dalawang tao pa yung magiging compatible, hindi mo isasagot yung double M, no? Wala pong double M diyan. So hindi mo na isasagot. How about COM, compatible? Ayan guys. So naman yung trick na lahat po ay letter A. Lahat po ay letter A. Ang isa po ay A at saka ang isa po ay I. So that's compatible. No? Compatible. Lobat ko siya do. Compatible. Again, compatible. Hindi siya compatible, no? It's compatible. Ha? Compatible. Again, ha? With an I. Hindi po siya compatible. I-try nyo i-pronounce again. AI. Ang clue natin dito ay AI, Artificial Intelligence. Char. It's compatible. Number 72 na guys. I was blank of the claims made by the loquacious salesman. I believe you already know what loquacious means. It was defined by Sir Elvin John in previous discussions. Ayan. So, is it skeptical, skeptical? Syempre hindi siya skeptical kasi yung hinahanap natin na word is lobat, skeptical, no? So, ang hinahanap natin na word is yung may meaning na skepticism. Ang skepticism, guys, is pag skeptic, ibig sabihin yung noun. It is the person who doubts something. A person who often questions or doubt things. Ibig sabihin, lagi siyang hindi naniniwala. Lagi niyang pinagdududahan ng lahat. Feeling niya, everything is not, kumbaga, true. Kumbaga, everything is not fine. Everything is not going to be alright. Lahat ay hindi maganda para sa kanya kasi lahat lagi siyang nagdududa. Yun yung skeptic, no? Skeptic. Do you want to be a skeptic person? Of course not. So pag skeptical ka, of course, you are always questioning or not always believing, no? You are always doubting. So asan dyan yung nag-match dyan sa skeptic? So nag-match ito si skeptic. Nag-match din ito si skeptic. Pero hindi na yan nag-match, no? Kasi K na yung ginamit. Pero guys, ito po, very literal, skeptical. Kal po dapat yan with an A. So, ang correct answer po natin dyan ay number 1, skeptical with Skeptical. Skeptical. Dapat ngayon pa lang guys, ma-master nyo na yung A, E, I, O, U. Ibig sabihin yung A, E, ay magkakaiba. Kasi minsan nagtatanong kami, lalo na sa aming mga Bisaya, no? Parang normal sa amin na A na eagle, A na apple. Hindi yan guys ha. Dapat ma-master nyo na ngayon na A, isa lang talaga yung A. At E, isa lang talaga yung E. Sige. Number 73. The valedictorian will give the blank address. Hala. Is it commencement with a double M, or commencement? Oh, guys, alam mo nang hindi mo na isasagot itong commencement kasi wala siyang E dyan sa gitna. Wala din itong E sa gitna. So, hindi mo din isasagot si number 3. So, out na si number 3. Out na din si number 4. Ano pipiliin mo? Yung commencement with 1 M or 1 double M? So, ano ba yung meaning ng commencement, guys? A commencement, guys, is a beginning or a start. Like, let the ceremony commence. Pwede yun. Ibig sabihin, magsimula na. Pwede din na it is a ceremony in which degrees or diplomas are conferred on graduating students. Ito na yung pagbibigay ng degree or ng inyong mga mga degree, 'di ba? Or mga diplomas. Ayan. Kaya nga 'di ba ang tawag sa inyong graduation ay commencement exercises. Ibig sabihin ito na yung pagbibigay ng inyong mga degree at mga diploma. So hindi mo sasagot si letter A kasi ang answer, ang ating pong formula pa rin dito ay 2 and 1. That is dalawang M sa simula, isang M sa last. Ang correct answer natin dyan ay number 2, commencement with double M sa simula at isang M sa last. COMMENCEMENT. Again, 2 and 1. No? COMMENCEMENT. Commencement. Okay. Number 74. Oh my God, guys. Ang bilis. Bilis talaga natin. We only have 26 questions left. Who is your immediate blank? Supervisor. Yan.
Sige nga, ano daw yung spelling dyan? Is it supervisor? Guys, pag supervisor, alam mo na, supervisor. Who is your supervisor? Alam mo na hindi siya E. Kasi nga, supervisor. Again, i-practice nyo yan. Kasi yung pag-enunciate nyo ng mga vowels actually give you, again, an idea on how to pronounce or how to spell the word. So, hindi mo nasasagot yan si number 1 at saka si number 2. Huwag mo na yan isagot si number 1 at si number 2. Piliin mo na lang si supervisor or supervisor. Guys, i-pronounce. Supervisor. Is it malambot na S? Malambot ba supervisor? Or matigas ba supervisor? Ano ba? Malambot siya, guys. No, katulad ko. Char. So, ang answer natin dyan ay number 4, supervisor na malambot. Malambot na S at matigas na Z. Number 75. There are 2 types of blank, viral and bacterial. Is it pneumonia, 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 pneumonia? Sabi ko na yun kanina, guys, that there are spellings or there are certain pronunciations where the P is omitted but is part of the spelling. This is one of those times, no? Pneumonia. Ang spelling po ng pneumonia ay P-E-P-N-E-U-M-O-N-I-A. That is number 2, pneumonia. Again, P-E-N-E-U-M-O-N-U-A. Again ha, P-N-E-U-M-O-N-I-A. P-E-N-U-P-N-E-M. Ano ba yan? Nabaliw na ako. P-N-E-U-M-O-N-I-A. Yan. Practice nyo lang yan. Pneumonia. Starting with a letter P. Always natandaan, kapag may pneumonia ka, nagsimula sa P, plema. Pag may pneumonia, may P, plema. Ganun, guys. Sige, number 76 na tayo. The blank size of the cathedral was typical of the Middle Ages. Is it colossal, 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 colossal? Guys, ang hinahanap natin dito is yung word na colossal na ibig sabihin ay, ano ibig sabihin ng colossal? Very big, huge, colossal, Goliath, cyclopean, king size. Nasagot na yung answer natin dyan. May dyan, may word na colossal, which means C-O-L-O-S-S-A-L. So, isa lang po ang double dyan, which is letter S. No, letter S. S lang po ang double dyan, which means ang correct answer po natin dyan ay number 1, C-O-L-O-S-S-A-L. Again, C-O-L-O-S-S-A-L. Correct. Number 77. Oh my gosh, guys, we only have 23 questions left. We are very fast, of course, and I hope that you are getting it. I hope that you understand it as we go along. No? All of the blank is set up for the gymnastic tournament. Ayan. So, ang ating mga options are closely pronounced words. Apparatus, 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 or apparatus. Guys, hindi siya apparatus. Hindi siya apparatus. So, hindi mo sasagot si number 1. That's exit, no? Si apparatus naman, guys, pag ang apparatus po, meron po siyang double P. Again, double P. Apparatus, double P, apparatus. Kasi apparatus, ganun. At tatandaan nyo lang, pag apparatus, may application. No? Ay app. May app siya, guys. May app. That is double P. Sir, dalawa naman yung double P dyan. A-P-P-A-R-A-T-U-S. A-P-P-A-R-A-T-U-S. Pareha man yan sila, sir. Again, alam niyo na po ang ating trick dyan kapag po may mga exam, ang hanapin niyo po dyan ay yung pinakaunang correct answer, which in this case is number 3 po, which is A-P-P-A-R-A-T-U-S. Again, A-P-P-A-R-A-T-U-S. A-P-P-A-R-A-T-U-S. Number 78. With such huge debt, he was forced to file for bankruptcy. Guys, pag bankruptcy, guys, bankrupt, from the word bankrupt. Yan. Meron po yan siyang letter T. So, hanapin mo dyan yung may letter T. Dalawa lang. It's letter 1, number 1 or number 2. Hindi mo nasasagot si 3 na B-A-N-K-R-O-P-C-Y kasi wala siyang
T. Wala siyang T. Pag walang T, wag mong piliin. Char lang. So, hindi mo yan sasagot. How about 4? Bankruptcy. Hindi na yan sasagot din. Wala din siyang T. So, pagpipilian mo lang is bankruptcy, bankruptcy, or bankruptcy. Ang correct answer po natin dyan, guys, ay number 2, bankruptcy with the letter C. Again, tatandaan, bankruptcy with the letter C. Bankruptcy with the letter T, with the bankrupt, and letter C sa last. No? Ito po yung hinahanap natin. So, ang correct answer natin dyan ay number 2, Bankruptcy. Again, Bankruptcy. Number 79. Oh my gosh, 21 questions left. The auto repair shop specialized in rebuilding. Is it carburetors, or carburetors? Ano ba kasi yung carburetor, sir? Yung carburetors, guys, is a part of a car. Ano yung purpose niya? Ang purpose niya is to produce a mixture of fuel and air to operate the engine. So, siya yung mag-mix ng fuel at saka air. Ito yung forma niya, guys. Ito yung picture. Ano daw yung spelling? Ay, nakalagay na dyan sa picture na binigay ko sa inyo. Obvious na obvious. It's Carburetor. Tapos, lagyan mo lang ng S. And in this case, wala siyang apostrophe kasi ang purpose ng S dito is to be possessive. So, saan ba dyan yung nag-match? Is it A1, Carbue? Wala. Walang E dito. So, exit ka sa number 1. Carburetor? Correct. Carbo? No, it's you. Carbo? No, it's you. Correct answer po natin dyan ay number 2. Carburetors. Carbu. Beautiful you. Yon. Retors. Correct answer number 2. Carburetors. Number 80. All day long, there was a blank drone of automobiles from the freeway. Automobiles yun, guys, hindi na automobile. Automobiles. Ayan. Nung buong araw daw, merong drone ng automobile. Ano daw yun? Is it incessant, or incessant? Ang hinanap po sa natin, guys, yung may meaning na, yan, continuing or without interruption. Walang stop or incessantly throughout the night. Example, the rain fell incessantly throughout the night. Ibig sabihin, hindi tumigil, no? So, kumbaga, continuous lang siya at walang tigil. So, tignan mo dyan, nandito na yung spelling, guys. Yan, tanggalin mo lang yung L-Y. Ang spelling po niyan ay, sabay-sabay nating isulat nga para ma-practice nyo. It's Incessant. Incessant. Nag-match ba ito? Incesse. Wrong ito sa number dyan. So, wrong yan. Hindi po S ang hinanap natin, C po. So, wrong yan. So, pwede ito, pero dapat po ay double S. So, wrong din yan. So, ang correct answer po natin dyan ay number 4, incessant. Ibig sabihin, walang tigil. Walang tigil ang kanyang pagmamahal sa'yo. Char. Pero nag-cheat ka pa rin. Char! Ayan, guys. So, it's Incessant. Number 4, Incessant. Number 81 na tayo, guys. Okay. All of a sudden, bigla na lang daw, they found themselves facing a terrible dilemma. Terrible Laila de Lima? Sure, hindi po sa Laila de Lima. Ang hinahanap po natin yung dilemma. Ibig sabihin yung dalawang contrasting sides na nangihirapan kang mamili. Mahal ko o mahal ko. Ayan, may dilemma ka. Kung pipiliin mo ba ay mahal mo or ang mahal ka. Ayan. So, 'di ba? 'Yun yung dilemma, guys, no? Kasi nga malapit na yung Valentine's. So, may dilemma ka na sino yung pipiliin mo. Pero ano ba yung spelling ng dilemma, sir? Ang spelling ng dilemma, guys, ay Dilemma. Yan. So, pwede ka lang mag-double sa dilemma, no? Kasi dalawa yung pagpipilian mo, double yung M. Ayan. Ayan. Pero, guys, ang una niyan is I. Ayan. Spell natin nga iswat mo para ma-remember mo. Dilemma.
So, kasi dalawa yung pagpipilian, dalawa ang M. Again ha, kasi dalawa ang pagpipilian, dalawa ang M, no? Ibig sabihin na nahihirapan kang pumili sa dalawang parehas ang benefit. No? Nahirapan ka sa dalawa. So, dalawa ang M. Ayan. So, ang answer po natin dyan ay number 2, D-I-L-E-M-M-A. 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 Ganon. Oh, di ba? Sharo, hindi mo pa yan ma-remember? Nagpapakabaliw na ako dito. Sige, number 82. The method is the most blank way to get the job done. Is it efficient? Efficient? Is it efficient or efficient? Ano nga yung rule natin yun, guys? It is I before E, exact after C. Hala, guys, may lumalabas, guys. O, tingnan mo. Ay, hindi. Ano ba yung lumalabas dyan? Kanina may lumabas na like. Hala, hindi ako marunong. Paano ba yun? Sige. It is I before E, except after C. Hala, after C man ito, guys. Ay, hindi ba? After C ba? This I, ano ito, sir? This I before E. So, dapat I muna bago yung E. So, ano yung sasagot mo dyan, guys? Pero after C man ito, niya efficient. After C. So, hindi applicable ang rule. This is one of the exemptions. Yan. Ito pala po yung mga exemptions. Kasi ang example lang ng magkakabaliktad yung E at saka I is yung parang word na receive. Receive. Ayan. Napansin nyo? E at saka I. Ayan. So, in this case, I at saka E, kasi dapat daw after C. Pero ito naman, after C pa rin siya. Pero ang spelling pa rin, guys, I, yan. Yan pa rin po yung sagot. Kasi exemption po ang efficient. Kasi hindi naman po siya efficient, no? Yung sound naman po niya is phonetically a vowel na isa lang, no? So, ang answer po natin dyan ay number 3, E-F-F-I-C-I-N-T. E-F-F-I-C-I-N-T. E-F-F-I-C. Oh, pag efficient, guys, exemption yan. Efficient exemption. Exemption po siya sa ating rule na it is I before E except after C. Ayun, no? Again, ha, exemption yan siya, guys. Always remember, exemptions yan siya. Exemption yan siya, guys. Number 82. The labor union took steps to blank the poor working conditions. Is it ameliorate? 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 Ameliorate. Guys, hindi mo isasagot si number 4 at saka si number 3. Pero by meaning ng ameliorate, sir? Ang ameliorate, guys, is to make or become better, more bearable, or more satisfactory. Ibig sabihin, papagaanin mo, 'di ba? Kaya nga meron tayong social amelioration during the pandemic na binigyan tayong 5,000 pesos kada pamilya. Social amelioration kasi para gumaan ng konti yung buhay. Yun yun. So, ang purpose niyan is para pagaanin at para mas maging kaaya-aya, no? Yun. So, para ito, para mag-improve daw yung working conditions. So, yun yung proper spelling. It's A-M-E-L-I-O-R-A-T. Saan yung nag-match? A-M-E-L-I-O-R-A-T-E. So, ang correct answer po natin dyan ay number 1, ameliorate. Again, A-M-E-L-I-O-R-A-T-E. Oh, diba? A-M-E-L-I-O-R-A-T-E. Uy, guys, ganun talaga ating trick para mas remember natin ang spelling. Sige, number 84. The blank needs to be paid every month. It's mortgage, mortgage, or mortgage. Hala, guys, wala pang word na mortgage. Nakakatakot naman yung mortgage. Parang morgue. Hindi na sasagot, guys. Hindi mo na sasagot. Ang magkatunog kasi yung mortgage at saka itong mortgage. Pero yung mortgage, wala yan, guys, no? Pero ang hinanap kasi natin, yung may meaning na ito. Yan. Yung loan used to buy a property secured by the property itself. Ibig sabihin, mag-loan ka para makabili ka ng isang bagay. Pero ang ginagawa mo is, yung property, yung parang collateral mo. Kumbaga, babawiin sa'yo kapag hindi mo nabayaran. Yun yung mortgage. Ang pag-pronounce yun, guys, mortgage. Pero meron po siyang letter T. Kahit pa mortgage ang pag-pronounce niyan, guys, silent yung T. Ibig sabihin, nandun pa rin yung T. So, ang spelling po niyan, guys, ay M-O-R-T-A-G-A-G-E. M-O-R-T-A, M-O-R-T-G-A-G. M-O-R-T-G-A-G-E. M-O-R-T-G-A-G-E. T-A-G-A-G-E.
T, hindi T-A ha. M-O-R-T-G-A-G-E. 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 Ayan ha. So, kung matutulungan kayong mag-remember ng spelling nito guys, sabihin mo na lang mortgage. 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 Para ma-remember mo. Pero kapag nakikipag-usap ka sa inyong mga professional colleagues, sabihin mo mortgage. I'm going to pay my mortgage today. Wow! My mortgage ka. Bongga ka. Number 85. Oo, kasi yung mortgage, hindi naman siya normal in the Philippines. Most used in US. Kaya mas bongga ka kapag naka-mortgage ka kasi hindi naman basta-basta magpapa-loan sa yung bangko or yung Pag-ibig unless meron ka ng contribution, 'di ba? Or member ka, 'di ba? Yun yun. Hindi naman lahat nakaka-avail ng mga mortgage kasi kailangan nila ng very strict compliance and qualifications. Kaya bongga ka. Sige. Yung Kurt Johnson answer ay mas nakapanggigil sa kanya. So, ang inaano is aggravated. Ang aggravated, ang meaning ay nagalit or mas nakapag-physical na aggressive ka na. Ganon. Ano yung spelling? Is it A-G-R-A-V-A-T-E-D? Is it A-G-R-V, A-G-R-A-V-A-E? Ano pagkakaiba nun, guys? Ito A, ito merong A at saka E. Ito naman, double G, at parehas lang din sa number 4. Ang correct spelling po niyan ay A-G-G-R-A-V-A-T-E-D. Pero kay parehas man yung number 3 at 4, alam nyo na yung trick yan, guys. Alam nyo na ang pipiliin nyo yung nauna. Huwag nyo always pipiliin yung nahuli, guys. Yung nauna, baging loyal ka. Char. Ayan. So, A-G-G-R-A-V-A-T-E-D, A-G-G-R-A-V-A-T-E-D. O, diba parang applicable lahat yung tono ko? Sa lahat ng spelling, A-G-G-R-A-V-A-T-E-D, A-G-G-R-A-V-A-T-E-D. Aggravated, meaning parang na-aggressive ka na ganon. Number 86. Oh my gosh, guys, we only have 14 questions left. Ito naman, iba na yung ating directions. Indicate which filing cabinet drawer from this set would be used by selecting the appropriate letter from the choices given. Ito naman yung parang organizing techniques in a filing cabinet. Ayan. So guys, ang rule daw natin sa organizing filing cabinets or sa mga files sa isang cabinet ay mag-start always sa surname. Correct. Oh, so ano man yung surname dito? Danny Cervantes the second. Oh, ang surname dyan guys ay Cervantes. So, isulat mo dyan, Cervantes. Oh, sige. I-try mo na natin yan. Si Cervantes, Danny. Ayan. So, mag-start tayo with letter C. Alam nyo ba itong meaning nito guys? Ayan. Alam nyo na, I think, na-discuss yan before, sir? Na-discuss yung filing before? Okay, so na-discuss naman siya guys. Pero for the sake of reminder, ayan. So itong si A at saka itong si, nag-refer yan sila sa first letter. Ayan. So ito yung first letter ha. So ibig sabihin nito is A tapos hanggang C. So pasok siya dito guys. A at saka C. Pero guys, dalawa man yung C dito na may first letter na C. So pwedeng A at saka C number 1 at saka C number 2. So C number 3 at saka C number 4 at saka C number 5, wala na yan sila. Kasi ang hinanap mo lang naman is C, no? So, C na first letter, pwede siya, ano? Pero, since may C sila na first letter, ang hanapin natin is yung letter E. So, yung second letter, guys, ang ibig sabihin niyan ay, ito for example, A, hanggang A lang yan siya, guys. Ito, guys, pag H, pag second letter yan, that is A from, ano ba yan? Pakita na yung answer. Starting from letter A until letter H. Ibig sabihin, H yung ending niya. Pero yung simula niya, guys, ay letter A. So, saan man una makapasok? Ito naman ay I. O, I. So, saan man una makapasok? Si letter E. Sige, isay natin. A, B, C, D, E, F, G, H. O, hanggang H, pasok na ba si E? Pasok na si E. So, ang sasagot na natin si number 1. Kasi yung I, sunod na siya ng H. So, ibig sabihin, mas last na siya, hindi mo na siya sasagot. So, ang sagot natin dyan ay number 1, AACH. No? So, CE. CE ang ating pinagbasihan. Number 87. Pre-workout meals. O, start with letter P. O, hanapin natin dyan yung may letter P for pasok siya sa first first letter, correct. Again, guys, let's focus first on the first letter. Ano first letter dyan? P. Ayan. So, tingnan natin yung mga first letter. Wala namang P dyan on the first letter. Pero may mga bracket dyan na pasok yung letter P. So, sa J, A, B, C, A to J, J to M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O.
Meron na bang P doon? Wala. So, i-X mo yan siya dyan. Si M at saka si N, MN. O, MN lang yung pasok yan, guys. Hindi mo na yung sasagot. Si N at saka si S, MN OPQRS. O, pasok siya sa bracket, di ba? So, pwede yan. Tignan natin si 4. S at saka si W. QRSTW. Walang P dyan. Pag W to Z, WXYZ. O, wala ding P dyan. So, pasok lang dyan, guys, is si number 3. So, obvious naman yung answer. That is NP2SM. So, answer natin sagot dyan, NPSM. Again, NPSM. P pa lang yung tinitignan natin. Number 88 na, guys. Attorney Fitz Diosdado. Since pangalan ito, guys, ang uunahin po talaga natin ay ang surname. So, let's start with Diosdado. Kasi si Fritzy ang kanyang first name. So, si Diosdado. So, hanapin natin dyan yung D. So, tingnan natin yung first letter. Ito A hanggang C lang siya, guys. So, hindi mo yun isasagot. How about ito? C hanggang D. Pwede siya, guys. Ito din, may D. Pwede din siya. Itong F hanggang H, F, wala na, hindi na kasama yung D dyan. Hindi na din kasama dito. So, ang sasagutan mo na lang ay si 2 at saka si 3. So, since meron silang D dalawa, tignan mo yung second letter. Ayan. So, si letter I. O, sa second letter is ito, hanggang I. Ito naman, H. H-I. O, so, hanggang H lang ito, hindi pa siya umabot ng I. Ang sunod natin is letter I. So, ang sagot natin dyan, guys, ay number 3. Of course. Diosdado. Ano ka naman, attorney Diosdado. Number 89. Ayan, verified payment. So, mag-start tayo with the first letter. Guys, isa-isahin nyo talaga, always. Focus on the first letter first. So, since ito, A hanggang C lang, hindi mo na yun isasagot. Kasi ang starting natin ay letter V. Ito, M at saka N, MN lang siya, guys. Hindi mo din yun isasagot. Ito, N, MNOPQRS. Hanggang S lang siya, wala ding V. S at saka W. S hanggang W. QRSTW. Oh, STW. Wala din siya. Isa lang po dyan yung aabot ng V, which is WX, UVW. Huh? UV. Sige, guys. Wait lang, guys. Hala, na-wrong na ako, guys, ng alphabet. QR, di ba? QRSTUVW pala. Ayan. So, pwede pala natin i-answer si number 4. Tignan mo na, ha? Bayan kasi. Ano ba yan? Wrong na ako. Pwede pala natin i-answer si number 4, guys. Kasi, ano man yun siya. Wait lang, ha? Sorry, guys. Yan. Kasi tignan mo, S at saka hanggang W. May V doon. So, pwede pala natin yan i-answer. Kasi pag W, X, Y, Z na lang, wala na siya. So, answer lang po dyan ay number 4, which is S, N to W. Kasi yan pala, hanggang W. ST lang ako, hanggang umabot lang ako sa T. Kailangan nakalimutan ko na hanggang W pala. So, since V naman ang hinahanap natin, so nandoon naman siya in between sa bracket. Sige, number 90 na tayo, guys. Gusto ko yung nagpapalit ako ng color. Sige. Dr. Vicky Bella. Vicky Bella, pinalitan na ni Bella kasi Bello ba yan? So, since Bella man yung ano natin, yung apelyido, i-start natin yan with Bella. Ayan. Bella. So, mag-start tayo with letter B. So, pwede si A at saka si B kasi may B man yan dyan. Pwede din ito, pwede din yan siya. Pero since D naman ito nag-start, hanggang E lang, wala na yan. Wala na din si V, W, at saka si W, at saka Z. So, hanapin mo na lang yung kasunod. So, letter A. E ang sunod. So, ito, A lang siya hanggang A lang siya, guys. At saka ito, hanggang A lang talaga siya, guys. Pero ito, hanggang E. So, ibig sabihin, pasok siya A until E. So, ang answer po natin dyan ay number 2. Ayan. So, ang Bella natin, guys, pumasok siya hanggang E. Ayan. Number 91. Ayan. So, if the following words, paste, party, paper, pantry, and pan were arranged in alphabetical order, the underlined word would be, ang underlined word daw dyan ay pan. Pang ilan daw yung pan kung i-arrange mo daw sila alphabetically. O sige, isa-isahin nga natin yan, guys. O, parehas sila may P at saka A. So, alam mo na sila na may P at saka A. So, P, wait lang. Sulat tayo, guys. P-A. Wait lang, dumidikit na siya. P, saka A. So, tignan natin kung saan yung pinakasunod. So, PA, 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 PA. Sa sunod nila, guys,
Ang sunod ng PA na 'to ay C. So, ibig sabihin pangatlo yung letter. So, yung sunod niya R, malayo na. So, hindi malayo yan siya, guys. Yung P malayo din. Yung N malayo din. Yung N malayo din. So, isasagot na natin na una is yung pace. So, that's the first word in the alphabetical order. So, ano yung sunod? Sige nga. Ano yung sunod? Tignan natin. Party, R, tapos P, tapos N. Tignan natin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. N-O-P. So, mauna yung N bago yung P. Q-R. O, so, una muna yung N. So, pan. Pwede si pantry at saka si pan. Pero si pan kasi, guys, wala na siyang kasunod. So, isasagot mo na si pan sa pangalawa. Pan. O, nahanap mo na yung underlined word. So, pwede ka nang tumigil saan. Pangalawa siya. So, ang answer natin dyan ay second or number 2. Para makatipid ka ng oras, guys. Pag nahanap mo na yung underlined word, that's the answer na. No? So, number 2 second po siya. So, kung atin talaga siyang, babalangkasin talaga natin yan, guys. Ang order po talaga niyan is paste, pan, and then pantry, and then sunod, guys, party ba? QRSTOP, QRO paper, and then party. Dapat talaga, guys, ihuli nyo yung party. Unahin nyo yung mabilis na pace. Ang pacing kasi, guys, yung speed nyo, kunwari. Ayan. Unahin nyo yung mabilis na pace sa pagre-review at hulihin nyo ang pagpa-party. Number 92. Ayan. So, ang underlined word naman dito ay medium. Sige. So, ano daw yung alphabetical arrangement? Sige, isa-isay natin. Mediocre, medieval, medicine, medium, and mediagenic. So, pareha sila, guys, na may med. So, ano na natin yan, i-omit. So, nun, meron din silang I. So, anong sunod naman? Ito kaya, ang sunod niya, guys, ay O. Ito ay E. Ito ay C ang kasunod. Ito kay U. Ito ay A. So, alam mo na A yung kasunod kasi parehas naman sila may I. So, ang una dyan sa mga, sa list of words ay media, Shenic. So, that's the first. Anong sunod? Sa A, ano yung pinakamalapit? Is it C, E, C, or U? Siyempre C, no? So, mediocre or medicine. Hanapin mo na naman. Hala, sir, pareho man yan sila. Ay, hindi. Kasi, ang hinahanap natin is ang kasunod ng I. So, ang kasunod pala ng I is O, no? So, isa lang pala yung may kasunod na C. So, ang answer natin na sunod is medicine. So, medicine na yung sunod. Ano naman yung ang kasunod ng medicine? M-I-C. Dapat M-I. Ano naman yung kasunod, guys? Yung E na naman yung kasunod kasi yung pinakamalapit. So, that is medieval. Sunod na. Hindi mo pa rin nahanap yung underlined word. Sige. Tingnan natin, O at saka U. Ano yung mauna? O or U? Siyempre, O. So, ang answer natin dito ay mediocre and then medium. So, ano yung pinaka-last, guys? Or ano yung underlined word? Medium. Pang ilan man yung medium? First, second, third, fourth, fifth, or last. Ang answer natin dyan ay number 5, last. Number 93 na tayo, guys. Ayan. Ano naman daw yung, if the following brand names Spalding, Spam, Spade, Sparrow, and Spartacus were arranged in descending alphabetical order, the underlined brand name would be, ano daw? Yung Spalding, pang ilan daw siya? Is it first, second, third, fourth, or last? Guys, pag descending, guys, ibig sabihin kabaliktaran. Ibig sabihin yung pinakahuli, yun yung pinakauna. Ngayon, i-arrange muna natin alphabetically para hindi kayo malito. Alphabetical. Lahat sila may spa. Tanggalin mo na yung spa. Spa. Pero anong kasunod na letter nito? L. Ito M. Ito D. Ito R. Ito R. Ano pinakamalapit? D. So, unahin natin si D. Spade. Kasi nga, siya na yung pinakamalapit. So, i-omit mo na. Tanggalin mo na si spade. Sunod ng spade. L, M, R, or R? No. LM. Alam mo na Spalding yung sunod. Spalding. Tapos LM. So, that is spam na naman. So, mag-differentiate ka na lang sa Sparrow at saka Spartacus. QRS. Etong R dito, guys, kasi double R man siya, tapos ang sunod dito, R tsaka T, alam mo na last talaga itong T. Kasi, so ang sunod niyan, guys, is
Sparrow, and then Spartacus, no? So, since descending man yan, guys, hindi yan yung final answer. Ibabaliktad mo yan, guys. So, ito yung gagawin mong first. Ito yung second, ito yung third, ito yung fourth, ito yung fifth. Ang hinanap natin is yung Spalding. Asan man yung Spalding dyan? Of course, that is number 4. So, that is fourth po. Fourth on the list. So, ang answer natin dyan ay number 4, fourth. Number 94 na tayo, guys. If the following names Winona, Wenda, Wenshi, Wendy, and Wendolyn were arranged in alphabetical order, ano daw yung order ng ng underlined word na si Winona? Sige, isa-isay natin. Meron silang lahat na when. O, tanggalin mo na yung when, tsaka when. O, ano yung mga sunod nila? Ito isa kay O, itong isa kay D, C, D, at saka D. So, isa lang man yung pinakamalapit dyan. C. So, unahin natin yung C. So, when she. When she yung una. When she. So, anong sunod? Siyempre, kasi wala nang C, D na naman yung sunod. Pero ano yung sunod na D? Is it D-A, D-Y, or D-O? Of course, D-A. So, sunod is Wenda. Sunod sa Wenda. Ano may mauna? O or Y? Siyempre, O. So, that is Wendolyn. And then sunod si Wendy kasi mas mauna yung D kesa sa O. So, Wendy. And then last si Winona. Ang underline is Winona. So, answer natin dyan ay number 5, last. Last po siya. Number 95 na tayo, guys. Oh my God, 5 questions na lang after nito. If the numerical sequence is 5.68342, 586.362, 568.362, 5.29544, and 56.3892 were arranged in descending, guys, descending order. Ano daw yung kanilang arrangement? Ibig sabihin, descending, ibig sabihin, mag-start ka sa pinakamalaking number. Oo. So, tingnan natin yung may pinakamalaking number dyan. So, alam mo na si 5, isa lang siyang, isa lang kanyang decimal place. So, hindi mo na yun yung una kasi ito tatlo. Ito isa is dalawa. Sige, unahin mo na natin yung tatlo. 586 or 568? Ano yung mas malaki? Of course, 586. And that is number 2. Sunod is 568. 568, that is number 3 yan siya, guys. Number 3. Sunod, ano mas malaki? Isa, dalawa. So, dalawa yung susunod natin. 56.3892. That is, so number, anong number yan, guys? That is 5. Sunod, 5. Hanapin mo dyan. 2, 3, 5. 5, 4, 2, 3, kahit pa guys, hindi mo na ipagpatuloy, alam mo guys, na isa lang yung may 2, 3, 5 dyan, which is number 4. So, ang isasagot natin dyan ay number 4. So, wag mo na ipagpatuloy pag alam mo nang yan lang yung correct answer. Kasi, para makasave ka ng time. Sige. Number 96 na tayo, guys! This is a type of document issued by a seller to a buyer relating to a sale transaction and indicating the product's quantities and prices sold to the buyer. Ayan. So, guys, ano daw yung document na ibinibigay ng seller sa kanyang buyer na kaugnay nung sales transaction na may kaugnay sa products or kung ilan yung products. Guys, na-discuss nyo na yan before. Ang sagot po natin dyan ay sales invoice. Again, ito po yung parang resibo na binibigay ni seller sa kanyang buyer. Kasi ang delivery receipt naman, iba yun siya, guys. Delivery lang. Ibig sabihin, proof na natanggap mo. Pero hindi nakalagay doon yung, quantity at saka price. Ang nakalagay lang doon is yung proof na natanggap mo yung delivery. So, hindi mo yun isasagot. Ang purchase order naman, guys, order pa lang yan siya. Ang check voucher, ito naman po ay yung para sa pera, no? So, hindi siya necessary na kasama dyan yung products, no? Ang correct answer po natin dyan, number 4, sales invoice. Oh my God, 97 na tayo, guys. Which of the following is not a usual document used in a sales company? Form 137, delivery receipt, sales invoice, or purchase orders. Ginagamit po ang purchase order sa isang sales company. Kasi nga, para maka-order ka, gumagawa ka muna ng purchase order. Ayan. Or kung
kung meron kang item na gustong i-order, gano'n. Sales invoice, kasi sabi ko kanina, ito yung binibigay ni seller sa kanyang buyer na may relating to the products and kung ilan yung products at kung magkano yung products. Ang delivery receipt naman ay proof naman yan na na-receive mo yung delivery. So, isa lang dyan yung naiiba, which is Form 137. Ang Form 137, ayan po yung transcript of records before, or transcript of records, di ba, sir? Ng mga nasa high school, Form 137. No, Form 138 yung card. Form 137 is the transcript of records. No? Sige. Number 98 na tayo. One of the responsibilities of a clerical job is answering and tending phone calls. O isa yun sa mga responsibility mo na sumagot ka ng mga phone calls. Which is the best way to answer a phone call in the company? Say hello and wait for the caller to speak. Mag-hello ka lang, tapos mag-antay ka kung sasagot ba siya. Run and get a pen and notebook and then pick up the phone. Tatakbo ka pa para magkuha ng pen at saka notebook? O answer the phone politely and give your department or company name? Wait for the fellow employees to answer the phone. Mag-antay ka na lang na may ibang sumagot. Siyempre guys, hindi ka mag-antay na may ibang sumagot. Especially kung nakarinig ka, mag-initiative ka guys. Oo. Pag hello naman, mag-antay ka man na may sasagot. It's also unethical kasi it's a way of saying na hindi sila sure kung tama ba ang kanilang kinakausap. Kasi hello lang naman yung sinabi mo. Parang very informal po. So pag ito naman pong run and get a pen, guys, hindi dapat pag may clerical job ka, meron ka ng katabing notebook at pen. Huwag ka nang tatakbo pa. No, dapat ready yan, on the ready. So, hindi mo na isasagot. Ang correct answer lang po dyan ay to answer politely and give your department or company name. For example, hello, this is Kirsten Isaac Riquiza from Department of General Teacher Training and Northeastern Mindanao State University. How may I help you? Pak, ganon. Yun yan. So, di ba, it makes you sound more professional and at the same time, magiging informed din ang caller kung sino ba or tama ba ang kanilang kinakausap. Number 99, second to the last question po. Ano daw ang example ng hard copy? Again, guys, ang hard copy po ay yung mahahawakan mo, no? So, ang PDF, guys, ito po yung portable digital format. So, hindi mo yan siya isasagot. Kasi nga, digital format siya, guys. Pag company email, from the word email, that is electronic. So, hindi din siya mahawakan kasi nga on the mail lang yan siya. Ang business letter saved in USB or parang flash drive, hindi mo din yan mahawakan. Isa lang dyan yung hard copy which is business letter in paper. Ibig sabihin, nakaprint siya. Correct answer number 4, business letter. And last number na tayo, guys. What does CC mean in an email message? Is it copy send, copy sent, copy furnished, copycat, or client copy? Nasagot nyo before na ang kung wala sa options yung carbon copy, sir, no? Carbon copy, anong isasagot nyo? That is copy furnished. Correct. Copy furnished po. Yan, no? So, that concludes our 100, our 50 mock test, what they call this? Rationalization, which is the part 2 of the rationalization done by Sir Alvin Jan Acuña. Again, this is Kirsten Isaac Riquiza. I am an LPT and I am wishing you all the best. I will be praying that we will have a 100% passing rate for every review here para makuha na nila ang eligibility na gusto nilang makuha at dream nilang makuha para maging permanent na sa kanilang mga trabaho. I know guys, na kailangan talaga at minimum requirement talaga ang eligibility, especially in civil service if you want to work in the government, no? Kung gusto niyo talagang maging permanent employee at maging regular para makareceive ng benefits. So guys, I will be praying and I will be hoping for the best for all of you. So good luck and I will always be here to help you, no? Kung meron pa kayong gustong kung meron pa akong maitutulong. So, good luck and i-manifest ko na congratulations at eligible na kayo for civil service. Again, this is Kirsten Isaac Riquiza. Good luck and goodbye po.